Ang karamdaman ni Itachi Uchiha ay isang cruel paradox, pisikal na pagbagsak na salasalabat sa espiritual na pasanin ng kanyang mga desisyon. Bagamat hindi direktang pinangalanan sa Naruto, ang kanyang kondisyon ay malakas na ipinahiwatig na bunga ng labis na paggamit ng kanyang Mangekyo Sharingan, isang Kekkei Genkai na nangangailangan ng napakalaking chakra at cellular stress. Bawat pag-activate ng kapangyarihan nito, maging sa pag-cast ng Genjutsu, pagsumo ng Amaterasu, o pagpapanatili ng Susanoo skeletal armor, ay unti-unting nagparupok sa kanyang katawan na parang lason. Ang sumpa ng Mangekyo ay dalawang mukha, pinatalas nito ang kanyang kakayahan tungo sa mga godlike weapon habang pinaikli ang kanyang buhay, isang trade-off na sumasalamin sa kanyang buhay na puno ng sakripisyo. Ang kanyang mga sintomas, pag-ubo, pagdurugo, at paghina ng paningin ay hindi lamang biological kundi simbolo ng isang kaluluwang nabasag ng pagkakasala. Kahit ang medisina ay hindi kayang gamutin ang mga sugat mula sa pagpatay sa kanyang angkan, pagmamanipula kay Sasuke, at pagiging vilified martyr ng Konoha. Ang kanyang katawan, tulad ng kanyang isipan, ay isang battlefield kung saan nagtutunggali ang katapatan, pag-ibig at tungkulin. Ngunit ang karamdaman ay higit pa sa pisikal na pagkasira. Ang kondisyon ni Itachi ay pagpapakita ng kanyang self-inflicted isolation. Upang protektahan ang kapatid at ang Konoha, inabsorb niya ang hindi masukat na trauma, inilibing ang kanyang pagkatao sa ilalim ng mga patong-patong na calculated ruthlessness. Ang sakit ay sumigla sa emotional void na ito, kumakain ng stress at pinigilang pagdurusa. Kahanga-hanga, ginamit ni Itachi ang kanyang kahinaan bilang weapon, nagkukunwaring mahina sa labanan, upang talunin ang mga kalaban gamit ang matatag na talino. Sa huling laban kay Sasuke, bumigay ang kanyang katawan, ngunit hindi ang kanyang determinasyon. Ang dugong kanyang inubo ay hindi lamang tanda ng kamatayan, patunay ito na nanatili siyang buhay hanggang sa mamatay para sa isang layunin, hindi dahil sa isang bagay. Ang kanyang karamdaman, tulad ng kanyang legacy, ay naging testament sa halaga ng pagdadala ng mga katotohanang masyadong mabigat para unawain ang mundo.